Mga kabibig, hello mga kabibig. Ito na naman ang ating Bisaya nga vlogger. Ay naku, grabe ang mga pangyayari sa araw na ito. Una, si BP Sara, talagang officially, sinasabi na niya na tatakbo siyang presidente sa 2028. Pangalawa, ito kabibig, PRRD, sisimula na ang totoong giyera laban sa ICC. Naku! ICC, hindi nyo kaya si Tatay Kikong. Bakit? Ngayong araw na to, naghain ng waiver si Pangulong Duterte na hindi siya dadalo sa confirmation of charges. Meaning na, nag-request siya sa trial ba na, hindi ako aaten. Bakit pa ako aaten? Kung mamamatay man ako dito. Ito kabibig ha. Grabe, talagang na-shock ang buong bansa, ang buong ICC na ganito pala katapang, confirmed si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito kabibig oh. Hindi ko kinikilala ang jurisdiction ng ICC sa aking pagkatao. Palakpakan natin dyan. Ako ay isang mamamayang Pilipinong sa pilitang isinakay sa eroplano at dinala sa The Hague, Netherlands, na malinaw na paglabag sa konstitusyon ng aking bansa at sa pambansang soberanya. Nako, ICC, nagsalita na si Digong, oh. Ito na ang hudyat ng totoong laban. Ito na ang hudyat ng totoong giyera, PRRD versus ICC. Ang pagdukot sa akin ay pinadali ng tanggapan ng kasalukuyang Pangulo ng Pilipinas. Yan, BBM, sangkot ka naman dito. Gamit ang eroplanong espesyal na inarkila para sa layuning ito. Yan mga kabibig, nabulgar tuloy. Ang gobyerno nagbayad sa eroplano, si BBM ang nakaubong presidente, at ito ang pagdukot sa akin ay pinadali ng tanggapan ng kasalukuyang Pangulo ng Pilipinas. Hindi ko kinikilala ang jurisdiksyon ng ICC sa aking pagkatao. If you want war, I can give you war. Nako, yan na mga kabibig. Iba na ang tapang ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Naku, paano kaya ito resolbahin ng ICC, no? Kasi ang nangyari kabibig, ito kasi ha, i-share ko sa inyo ha. Ito ang nangyari kabibig. Ito, wait muna kabibig. Ito na. Ito ang statement ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte hinggil sa kaniyang confirmation of charges. Sabi niya, I, Rodrigo Roa Duterte, wish to waive my right to attend the hearing on the confirmation of charges currently fixed for 23 to 27 February 2026. I understand the consequences of my waiving this right, which has been thoroughly explained to me by my counsel, and I trust him and his team to challenge the sufficiency of the prosecution's evidence on my behalf. Wow! Sabi ni Digong, ako, kung ano man ang consequences na nangyayari ngayon sa pag-waive ko ng aking right na hindi mag-attend sa confirmation of charges, sagot ko to. At ako, naniniwala ako sa aking team na kaya nilang, kaya nilang, sagutin yung mga prosecution's evidence. I do not wish to follow these proceedings from outside the courtrooms through the use of communication technology. Tama. An original copy of this waiver and my signature is in the hands of my lawyers. Ito. My reasons are as follows. Ito mga rason ni Pangulong Duterte. Basahin natin ha. I do not recognize the jurisdiction of the International Criminal Court over my person. I am a Filipino citizen forcibly pushed into a jet and rendition to The Hague in the Netherlands in flagrant contravention of my country's constitution and of national sovereignty. My kidnapping was facilitated
facilitated by the office of the incumbent president of the Philippines with a plane specially chartered for this purpose. Yan na. Naku po, the claim that I oversaw a policy of extrajudicial killings is an outrageous lie. These claims have been peddled by the political opponents for many years, and as my nation knows, they are based on the word of individuals whose credibility has been thoroughly discredited. Itong mga ejiki-ejiki, nako, puro lang ito kasinungalingan. Gawa-gawa lang ito na mga taong walang kredibilidad at yung mga tao na kontra sa akin. Kung tanungin mo itong mga taong ito, wala itong kredibilidad. So naniniwala ang ICC sa mga taong walang kredibilidad. How poor naman yung justice system ng ICC kung ganun ang kanilang paniniwala na madali pala silang mauto-uto sa mga di umano'y nag-whisper-whisper sa kanila na, sabi ni Pangulong Duterte, whose credibility has been thoroughly discredited. Agoy. I do not wish to attend the legal proceedings that I will forget within minutes. So, Pangulong Duterte, hindi ako a-attend sa isang proceedings na later on, after a few minutes, makakalimutan ko kung nasa na ako. Hindi ko alam kung ano bang pinag-usapan nila or kung ano isasagot ko. Kasi I am old, tired, and frail. Grabe no. I wish for this court to respect my peace inside the cell it has placed me. I have accepted the fact that I could die in prison. Hala, my goodness. Hala ka. Ang sabi ni Pangulong Duterte, tanggap ko na mamamatay ako sa loob ng seldang ito. Hala ka. Respetuhin niyo naman yung peace ko dito. Yung, kapayapaan ko sa seldang kung saan niyo ako nilagay. At alam ko, accept ko na dito ako mamamatay sa seldang ito. But those that desire this fate for me should know that my heart and my soul will always remain in the Philippines. Hala, grabe. Nakakaiyak. Kahit man mamatay ako sa ICC, sa seldang ito, pero alam ng mga Pilipino na ang puso at kaluluwa ko will always remain in the Philippines. Hindi ba kayo makakonsensya? Diba? Grabe ito I am proud of my legacy and of my service to my countrymen around the world. Let's no one doubt my love for and loyalty to the Filipino nation. Mahal ko ang Pilipinas, mahal ko ang kapwa ko Pilipino at wala maski ni isa ang pwedeng magtanong kung gaano ako kaloyal sa aking bansa. Kaninyo ako magpabiling sulugoon. Sa inyong lahat, ako ay isang tagasunod, alila. Yun po mga kabibig at may pirma si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ICC Detention Center, The Hague, Netherlands, 17th of February 2026. Grabe ha. I do not recognize ICC. My kidnapping was facilitated by the office of the incumbent president of the Philippines with a plane specially chartered for this purpose. Hindi maya si Bongbong, no? Diba? Dito, tapos ICC, maniniwala kayo sa mga word of individuals na kung saan yung kredibilidad nila questionable, 'di ba? Hindi ako mag-a-attend sa hearing kasi makakalimutan ko na lahat kung anong mga pinag-uusapan niyo. Hindi ko alam kung anong isasagot ko. Kasi matanda na ako, pagod na ako, may sakitin pa ako.
So sana, respetuhin ng korteng ito yung kapayapaan ko dito sa seldang ibinigay niyo. Accept ko na dito ako mamamatay. Grabe mga kabibig. Nakakaawa si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yun yung accept ko na dito ako mamamatay sa seldang ito. Pero alalahanin nyo, ICC, kung meron kayong konsensya, ang puso at kaluluwa ko will always remain in the Philippines. Proud ako sa aking ginawa, proud ako sa aking legasiya para sa aking bayan na pinagsiserbisyuhan ko ang aking bayan. Ako ay taga-serbisyo lang para sa mga Pilipino. At sana, huwag niyong questionin ang akong loyalty para sa bansang Pilipinas. Grabe, ang bigat, kabibig. Grabe, parang nakakaiyak itong for the first time statement ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. We don't know first and will be the last. Kasi tanggap na din Pangulong Duterte na mamamatay siya sa dahig. Accept na niya. Tanggap na niya. Nakakaawa naman ang ating dating Pangulo ng Pilipinas. Sana makonsensya ang mga senador, mga kongresista, lalo na yung group effort na Remulla. Diba? Sana makonsensya si ewan ko kung may konsensya si Marcos, parang walang konsensya talaga Palaging iniisip ni Bibi, party-party lang Pag nanakaw Bakit pag nanakaw? Sabi nga ni Erice nila, Jano Libiste, na Dinyo, na may kickback din si Bongbong Marcos. Yun ang palaging iniisip niya. Pero si BBM, si Duterte, nilagay niya sa ICC para hindi na mag-ingay, para hindi na malaman kung ano ang gagawin niya. Bakit natakot siya na si Duterte pa magsimula ng kudita o di kaya rally-rally. Hindi, BBM. Takot ka lang sarili mong multo. Ang anino mo na puro na bunyo. Grabe ka, bibig nyo. Napakasakit basahin itong statement ni Pangulong Duterte. Ito ang sabi, laban lang tayo, be strong. You are loved by millions. Duterte pa rin hanggang dulo. Kung meron manisisihan ngayon, sigurado ang mga taong sumisigaw ng hustisya. Anong hustisya? Talaga ba? Magpakatatag ka lang, wag bibitiw sa pananantaya, wala makakadlang sa Diyos kung anong gusto nyo. So itong si Marlon Azuma, so sinisigaw, hustisya. Pero hindi na narinig ang sinisigaw ng mga pinatay na ng mga adiktos. Yung mga chinuchup-chup na mga adiktos. Sinisigaw ba nila ang hustisya? Sobrang-sobra. Ay, nako. So, yun kabibig. Yun ang statement ni Pangulong Duterte. Ito, I am proud of my legacy and of my service to the countrymen around the world. Let no one doubt about my love for the loyalty to the Filipino nation. Kaninyo ako magpabiling sulugoon. Rodrigo Roa Duterte. I'm so proud na ikaw ang binoto ko last 2016 national election. Na-experience namin maging proud bilang isang Filipino kahit ang mga OFW. Ramdam nila ang respeto sa ibang lahi. Nakakamiss ang pamumuno ng isang leader na may kamay na bakal. We'll keep on praying for you, Tata Digong. Kaya ito malang sukli sa lahat ng kabutihan during your term. Masaya na si Tata Diggs kasi na-decide na si Inday Sara to run for president because we know na ang mind and heart of the Diggs ay nasa taong bayan at bansa natin. Very well said, PRRD. Your legacy will be deeply embedded in the hearts of the Filipinos who valued what you did in our nation during your tenure. Not by the false accusations and arguments fabricated throughout billions of pesos flooded in the leftists and in your detractors. You have done so much on lives of mostly law-abiding citizens of the old Philippines. You are indeed a brilliant lawyer, Mr. President. We salute you for your conviction. Still praying that he can finally come home. Ito yung mga komento, mga kabibig.
ng mga netizen after na nabasa yung statement ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Maybe the first and the last statement na isi-share niya sa buong Pilipino, sa buong mundo, at manatili itong legasiya, manatili itong words na ito sa puso at isipan ng maraming Pilipino na nagmamahal kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So yun lang po kabibig ang ating Ladies Libak-Libak for today. Nakakalungkot, pero much better kung ito yung desisyon ni Pangulong Duterte. Kasi may tiwala naman siya rin ng Attorney Kaufman. So magbibigay tayo ng tiwala din kina Attorney Kaufman na mapanalo nila ang kaso ni Pangulong Duterte at makauwi si Pangulong Duterte sa ating bansa. Alam ko, kahit sinabi ni Pangulong Duterte na tanggap na niya mamatay sa loob ng kulungan, pero gusto niyang umuwi sa Pilipinas. Malanghap ang hangin sa Pilipinas, makasama ang kanyang pamilya. Matanda na siya, pagod na siya, may sakit pa. Sana maisipan ito ng ICC, no? Kasi kung mamatay si Pangulong Duterte sa loob ng ICC, mabiblame talaga ang ICC. And that will be the end of ICC kung dyan mamamatay si Pangulong Duterte. Mark my word. That's the end of ICC. Kasi maraming mga supporters ng Duterte eh. And prayers can move mountain. Yun kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time. Keep praying po para kay Tatay Digong na sana divine intervention, pagbibigyan siya, makauwi siya sa Pilipinas at makasama ang kanyang pamilya. Kasi isa sang Pilipino at nagserbisyo siya sa bansang Pilipinas. Ay, Tatay Digong.